Welcome back sa ating channel. So for today's video, pag-uusapan natin yung scroll efficiency, dungeon technique, at yung request quest technique, no? So naisipan kong gumawa ng video para sa mga newbie kasi napakaraming ang nagtatanong sa world chat, no? So ano pang hinihintay natin? Diretso na tayo sa video. Let's go. So unang-una guys, itong scroll efficiency. Ano nga ba itong scroll efficiency? Ito yung mga parang buff, no? So kung mapapansin nyo dito, yung scroll up speed when used, a buff is applied for 1 hour. So isang oras siya, no, na attack speed na 10%, no? So guys, bakit nga ba scroll efficiency? Itong topic na to, dito sa scroll efficiency, tuturuan ko kayo paano makatipid ng mga scroll, no? Kasi medyo napaka-mahal din itong mga scroll, no? Kung mapapansin nyo dito sa Sunrise Merchant, ang isang scroll up speed is worth 500k, no? So napakamahal. So need talaga natin magtipid ng scroll din, no? And this scroll up agility is 500k. Fortitude 50k, and solidity is 50k din, no? So yung scroll of struggle guys is nakukuha lang sa mga event or sa mga shop, no? Nakukuha lang siya sa mga like this packages and other packages, no guys? So mahalaga dapat na matutunan nyo yung pagtitipid ng scroll, no? So unang way para makatipid ng scroll is wag muna kayong magda-dungeon agad-agad, no guys? Unang tip ko sa inyo, mag-dungeon lang kayo during the boss hunt, no? During the field bosses. Bakit? Kasi 'di ba during field bosses, pumapatay tayo ng mga boss at syempre gagamit tayo ng pampalakas, no? Gagamit tayo ng scrolls tulad nitong scroll of struggle para lumaki-laki yung cron natin, no? So for example guys, natapos na yung boss hunt ng 30 minutes. So may 30 minutes ka pa na scroll up speed na buff. At the same time yung mga tagwa 1 hour, no? Tulad nitong scroll up struggle and agility, no? So habang may buff ka pa ng mga to, pwede ka nang mag-dungeon, no? Para masulit mo yung buffs mo, no? So yun yung isang way para makapag-tipid tayo ng mga scroll, no? During boss hunt, dun ka palang magda-dungeon. Ito naman papasok yung second tip natin para sa mga newbies. Ito yung dungeon technique, no? So after ng boss guys, dediretso na ako ng dungeon. Ano nga ba yung mga ginagawa ko? So first, bago ako mag-dungeon, check ko muna yung mga pet ko. So magpapalit ako ng pet na common, like that. And then manual ako ng mga skill, no? So for this example guys, manual ako ng skill na mga AoE skill, no? Bakit? Mamaya papakita ko sa inyo kung bakit ako nagmamanual ng mga AoE skill, no? I-manual ko tong wide pollution and this cold wave. The rest is automatic na, no? Since tagwa 1 target lang sila. And then magi-start na ako mag-dungeon. Skip natin. So here guys, papakita ko sa inyo bakit nga ba ako nag-manual ng mga AoE skill, no? So una guys, during dungeon, dapat mag-lure muna kayo. Ipunin nyo muna yung mga mobs para dumikit-dikit sila, no? Saka nyo i-skillan ng mga AoE skill, no? Tignan nyo naman, ayan, tinamaan yung tatlo, no guys? Yun yung reason guys bakit ako nagmamanual ng mga AoE skill, no? Para ma-maximize talaga yung AoE skill, no? Kasi kung hindi mo i-manual yung AoE skill, masasayang yung skill mo, no? Kasi isa lang tinatama niya tulad nito, kung naka-automatic yan, so isa lang yung tatamaan na mobs, no? Kaya ako nagmamanual during the dungeon. For example here, sampulan ulit natin. I-lure ko muna, no? Yan, lure muna. Tsaka mo iskillan ng AoE, no? So, para ma-maximize yung skills natin na AoE, no guys? Kasi, tignan nyo guys, i-automatic ko yung mga skill na yan. Tulad niyan, ayan, isa lang tinamaan. Salip na i-lure mo muna at ipunin yung mga mobs, no? Nag-automatic skill siya. Ayun, tulad nun. Isa lang yung tinamaan. So, hindi maximize yung skill, no? So, kaya dapat mag-manual ka ng mga AoE skill mo. Same din dito guys sa dungeon ng cron, no? Kailangan naka-manual yung AoE para ma-maximize din yung skills natin, no? Para makarami din tayo ng cron dito. Yan. So dito guys, hindi mo sila malulure, no? So pagalingan ng talagang mag-skill dito, no? Mag-timing, no? So since wala pang masyadong dikit-dikit,
Abang muna tayo. For example here, no? Tatlo yung dikit-dikit. Pwede mo siyang skillan ng AoE. Ayan, tatlo yung tinamaan, no, guys? Tapos, wag mo kalimutan yung mga tinamaan mo na skill para ma-maximize yung dungeon dito sa Kron, no? Tulad nun, guys, kita mo yan, dikit-dikit, no? So, unahin muna natin yun habang, ayan, tatlo agad yung tinatamaan, no? So, yun yung kagandahan ng nagma-manual skill, no, guys? Na ma-maximize yung AoE skills mo, no? So, ito ulit. At least dalawang dikit-dikit siguro para, ayun, dalawa yung tinamaan, no, guys? Number 3, technique natin. Ito yung request quest. Paano nga ba ma-maximize yung request quest? So, depende sa target mo, no, guys. So, kung nagmamadali ka, kunyari may lakad ka, no, pero hindi ka pa nakakapag-request quest, pwede mong gawin tong technique na ginagawa ko. Mag-request quest ka lang dito sa Delagos, no, guys. Ito yung ginagawa ko pag kunyari inaantok na ako pero hindi pa ako nakakapag-request quest lang sa Delagos, no? Bakit nga ba ayokong na-i-skip tong request quest dahil dito sa event, no, guys, ng crafting. Kasi napaka-importante ng materials na nakukuha sa request quest, no, guys. Pwede ka makakuha ng brilliant mystery egg, Mount Salmon, costume, and iba pang mga importanteng mga items, no? So, ayaw na ayaw ko talagang nakaka-skip ng request quest, no? And guys, pag inaantok na ako, dito ako sa Delagos magre-request quest. Maghahanap ako ng quest ng Grey Barg or etong Oras Warrior, no? Dalawang specific monster yung hinahanap ko para mas mabilis, no, guys? Tulad yan, Oras Warrior. So, refresh ko lang pag wala na. So, bakit guys? Bakit dalawang specific monster lang yung kinukuha ko dito sa request quest? Mamaya, papakita ko sa inyo bakit dalawang monster lang yung kinukuha ko. Bakit Greybarg and Oras Warrior lang, no? And additional lang pala guys, pwede nyo rin tong kunin itong defeat monster in Delagos, no? So, any monster naman to, no, na mapatay mo sa Delagos is magka-count yan, no? So, pwede mong kunin itong Greybarg, Oras, and this Delagos monster, no? Para mas mabilis yung request quest natin. So, ayan guys, 10 na yung request natin, request quest. So, start na natin. Teleport na tayo dyan sa Oras. So guys, papakita ko ngayon sa inyo kung bakit ko kinuha itong Oras Warrior and Grey Barg request quest, no? Dahil sa itong Oras at itong Grey Barg is napakalapit lang sa isa't isa, no, guys? Ayan. So ilang segundo lang makikita mo yung location ng bawat isa, no? Para mapabilis yung pagre-request quest mo. Kunin mo tong dalawang to, no? Ayan, no? Kitang-kita sila, no? Oras and the Grey Barg. So, yun yung reason bakit itong dalawang request quest lang yung kinukuha ko, no? So, let's finish our request quest. And as you can see here guys, yung isa pa nating pinili, itong Defeat Monster Delagos. Ayan, sabay-sabay yung request quest natin, no? So, napaka-efficient sa oras, no? Hindi lang Oras Warrior yung natatapos mo na request quest. At the same time, itong Delagos din, no? Kaya maganda rin itong kunin, no? Kung nagmamadali ka na talaga. Itong Defeat Monster in Delagos, no? Isabay mo sa request quest mo. Ayan, no? Mas nauna pa tong matapos, no? Yung Defeat Monster in Delagos. So next, makikita mo yung character ko. Naglakad lang ng mga ilang steps. Nakarating na agad siya dito sa mga Greybarg, no? Pero kung hindi ka naman nagmamadali guys, naghahabol ka ng XP. Depende sa level mo. So yung main ko guys, dito na nagre-request quest sa Armenes, no? Yung kaya ko lang patayin at the same time mas malaking XP yung binibigay, no? Depende talaga yan sa target mo. Kung naghahabol ka ng XP, hanapin mo yung mga request quest na malalaki yung bigay na XP, no? Or kung naghahanap ka naman ng cron, kung yung focus mo is sa farming ng cron, pwede kang maghanap ng malaki-laking cron reward dyan, no? Tulad nito, 29 compare sa 49, no? 'Di ba? Napakalaking difference yan. So, sa pagkuha ng request quest, depende rin sa sitwasyon mo, no? Kung inaantok ka na, dito ka sa Delagos, or kung target mo is XP, pumili ka ng XP na mataas, no, guys? Or kung sa cron ka naman nakapokus, pili ka ng mga cron na malaki-laki, no? Pero make sure guys na kaya nyo yung mobs na yon, no?
before nyo i-accept or itapusin yung request na yun, no guys? And that's pretty much it guys. Hopefully may natutunan kayo para sa mga newbie dyan. Pero yung sa mga matatagal na, I guess alam na nila to, no? Yung mga teknikan. Pero since maraming newbies sa Rohan ngayon, kaya ginawa ko tong video na to para naman na maging efficient din sila, no? Don't forget to like, share, and subscribe sa mga tropa nyo na nagro-Rohan. At para maging updated din kayo sa mga bago nating upload. Again, this is Nel and I'll see you in my next video.